tanggal natin to sa timba. So tingnan natin, bawasan natin yung konting lupa. So ginamit natin dito ano, parang lupa lang ata ito dati pa. Ito yung bumabangga. Yung bawasan to, o si what's up mga kabonsay, welcome po sa channel ko guys, Supporters Vlog. So nandito man tayo ngayon sa bonsai ko mga kabonsay. Linayusin namin itong sampalok na to, yung aking sampalok na upright na yan no? Tuwid na tuwid po, Christmas tree po na sampalok. Siyempre kasama natin Boss Brian, tumingin ka muna sa vlog. Dedepulate, tatagal kami ng daon dahil re-repat namin dito mga kabonsay yan. Re-repat natin dito sa bonsai pat na to. Ito. Ay, dito sa pat na yan. Dito natin yan ililipat mamaya. Pero deplate muna, tapos mamaya titinan ko meron ditong iwawer ng konti para maayos natin. So yan po. Para po ito sa kaganaping bonsai exhibit ng grupong Art Capital Bonsai Club dyan po sa SM Mangono, July 13 po mga kabonsai, July 13. So yung mga tropa nag-ayos na rin ng mga halaman nila. Sina-idol lang masa natin siya na Sir Manny, sila Sir Jeff, nag-ayos sila ng halaman nila na para sa exhibit namin. So ako maglalatag ako doon, siguro dalawa sampalok natin, yung naka-slant na isa tsaka itong upright na ito mga kabonsai. So guys, huwag natin patagal ito, pasok kayo intro. Okay, intro, pasok! At ayan na nga guys. So ayan po yung ating sampalok na upright, tuwid na tuwid po mga kabonsai. Siguro mga 5 years sa atin yan. From seed po mga kabonsai. Yung mga kasabay niya ni nabili na, matagal na. Pero ilang piraso na lang to. May kasama pa to na isa, yung nandun sa barracks namin sa Angono, yung medyo naka-slant ng konti. So salad din natin yan. Salad din natin yan sa exhibit ng Art Capital Bonsai Club dyan po sa SM Mangono, July 13 mga kabonsai. So mag-ano pa kami, mag-update na lang kami sa mga susunod na araw kapag medyo malapit na. Pero tuloy na po yun, tuloy na. Sina Sir Romel nag-ayos na rin ng mga bonsai nila doon. Nung nakaraan nagpunta ako doon, kung napanood yung aking mga reels, nag-ayos sila doon ng mga kamuning bilog nila. So ito, salimpusan natin itong aking upright na sampalok na yung mga kabonsai. So mamaya magtawag dito, lilinis ako ng gagamitin natin dito na pagtataniman niya, river sand na may halong may halo siguro pumice rock. Tingnan natin kung may mahanap akong pumice dito sa aking mga nakatambak dito ng mga buhangin. So ayan po patapos sa ulo na lang po ang ubusin ni Boss Brian dyan. Tapos dito natin ililipat sa concrete pat na to. Yan, medyo mabigat yan, yan kalaki. Dito natin siya ililipat. Tingnan natin kung bagay. Pero mukhang okay naman to. Mukhang maganda rin naman siyang tingnan dito mga kabonsai. Yan. So meron ako mga sampalok dyan. May dalawang sampalok pa dyan na ayusin. Na-depolate ko na yun nakaraan. Hindi ko lang naintindi kasi pumunta ako ng Bulacan. Tinubuo na ulit ng daon. Yun yung hinukay natin na nakarekta na. Pero yan, ayusin din natin mga kabonsai. So ito na po yung aking ginawa nung nakaraan na tawag dito, yung hinarvest ko na red balete natin to na tawag dito, clipping grow o cutting grow natin na red balete. Yan po, wala pong yung wire, hindi nakatikip ng wire, puro gupit-gupit lang po ako dyan. Tingnan yung itsura, yan o, gupit-gupit. Ang ganda niyan pag may daon mga kabonsai. So nilipat natin dito sa training pot. So dito dati nakatanim, sira na yung batya niya, nilipat natin dyan. So ito na po yung update sa nakaraan na yung sa nakaraan na red balete ko rin na yung hinarvest natin na red balete. Yan. So nag set back ako dyan. So yan na po, may mga daon na, ang ganda na. Yan. Ganda ng tingnan nito. Red balete natin, may mga daon na. Medyo palalakin lang natin yan, tapos pwede na natin ilatag yan. So ito yung harapan niya. Yan o. Gandang tingnan yan mga kabonsai. Tsaka ganyan kalaki. Malaki yan, medyo malaki yan. Red balete natin. Yan. So hanap muna ako ng mga river sand dito, tsaka ng
pumice rack para maayos na natin yung ano, mairipat na natin yan mga kabonsay, yung ating sampalok na upright. Yan o, Christmas tree mga kabonsay. At yan na nga guys. So ayan, nakalbo na po. Na-depolate na, naubusan na ng dahon yan guys. Yan. Tapos gumawa na ako ng buhangin na gagamitin natin dito. So ginawa ko yung ano, river sand, tsaka pumice rock na ano, tinagalo natin. Mamaya papakita ko sa inyo. So gagawin natin, titingnan natin yung ugat dito. Kung magkakasya dun sa ating concrete pot. Ayun. Basagin na rin lang itong ating training pot. Puputulin na lang natin. Tapos ang sampalok po meron itong ano, may ugali ito na nagda-dieback kapag masyado nagalaw ang ugat. Kaya kailangan ingatan natin na ano, hindi magalaw ang ugat niya masyado. Hindi ko na masyadong babawasan ang ugat niya. Kung anong makuha natin pagkabunot natin, konting bawas na lang ng lupa, tapos lagyan na natin sa ano, kung kaya. Pero mukhang mahirap. Mukhang mahirapan ako. Kaya kailangan kong tulong ni Boss Brian. Kaya ang gawin natin, magta-tripod na lang tayo guys. Tayo na nga guys. Hindi ko kaya mag-isa. Kaya patulong tayo kay Boss Brian. Para yung mata mo ba, baka matusok ng wera. Ah. 1, 2, 3. Mas. Kapit. Mata mo ugat na. Ayun. At ayan na nga guys. Pero patanggal natin doon sa timba. So tingnan natin. Bawasan natin yung konting lupa. So ginamit natin dito ano, parang lupa lang ata ito dati pa. Tagal na to. Mga 6 years na, 5 years, ganyan. Mga bato-bato pong malalaki oh. So, babawasan natin to para magkasya dun sa ano natin, sa sa concrete pot natin na gagamitin na bago. Problema nito mga kabonsay, baka mag-dieback, wag naman sana. So ganyan ang ano ganyan ang sampalok May ugali talaga ito na nagda-dieback. Pero wag naman sana guys. Andiyan yung malaking ugat So ito yung pinakang main root niya. Nakatukod na dun sa batya natin. Problema to. Baka hindi kasya dun sa ating ano, hindi kasya dun sa ating concrete pot kasi medyo mababaw. Magkasya ka naman. Yun, buti eksakto. Hindi na tayo magbabawas ng ugat. Ayoko magbawas ng ugat dahil baka mag-dieback to, sayang itong ating halaman. Pero okay na din dito sa ano, okay na din dyan sa pot na yan. Tingnan natin. Sipatin. Okay, kasya lang. Tama lang yung laki niya. Tama lang yung laki. So, medyo may nakaumbok ng konti. Wala pa sa sentro. Ito
Ito yung bumabangga. Ayokong bawasan to. Baka mamatay. Hanapan na lang natin silang pwesto. Go! Atay na nga guys. So ang bala ko sana putulin tong malalaki. Yan 3 ugat na malaki. Pero wag na lang kasi baka mag-dry back to mga kabonsay. Kasi nangyari na sa akin yan. Ganito na lang magiging forma niya. So medyo tagilid kasi nandito sa gilid, wala siya sa sentro yung puno niya. Pero ito namang nasa gitna, sentro naman sa paso. Kaya okay na rin yan. So medyo pinaisinat na natin ng konti ito. Pero itong natuwid na to, yung apex niya, simula doon sa ibabaw, sentro naman sa gitna ng paso. Kaya okay na rin yan mga kabonsay. So, pero totoo ayoko talaga magputol ng ugat kasi baka mag-dry back to, sayang yung ating mga pinaghirapan ng matagal na panahon. Yan. Tapo natin. Hindi ko natatanggalin yung mga ibang lupa nito. Okay na to. So unahin natin yung medyo mas malalaki. Pangibabaw, pangilalim niya, pangilalim. Tapos itong ating river sand. At sa mga kabonsay, ayaw mo na medyo mas malalaki. Mga bato-bato na ngayon nilagay natin dyan. Tapos, so ito yung ginawa ko. River sand, tsaka may pumice. Yung medyo puti, yan yung pumice rock mga kabonsay. Tama na muna yan. Itigan pa natin. Tapos, saka natin ilalagay ito. So itong harap, pagiging harap niya. So guys, okay na yan, ganyan ang pwesto. So medyo binawasan natin yung nilagay natin na pero parang sobrang angat-angat niya. So kailangan muna natin itanim ito ngayon. Buhayin natin. So yan, lagyan natin ng buhangin. River sand. River sand tsaka pumice mga kabonsay. So ganyan po ang mangyayari sa kanya. So kahit medyo nandito sa loob, kahit wala sa gitna, pero ito naman ay sumentro yan guys. Pasentro. So parang ganyan. Sakto lang yung paso niya para sa kanya. Talagang mahaba lang yung ugat. Kasi masyadong mataas yung pinagtaniman natin ng sa kanya, pinagtiringin natin na timba. Pero kung magpuputol sana ng sanga, ng ugat, sasakto sana yun. Pero ayoko magputol dahil ako'y kinakabahan sa sampalok. Meron na akong mga patunay na nagdadaybak po yan kapag nangyari na sa akin. Kaya ayaw ko nang ulit. So ganyan po magiging mukha niya. Diba? Okay naman. Ayun, didiligan natin yan mga kabonsay. Tayo na nga guys, diligan natin. Ayun. Sinulang tayo ng river sand. So ito, purong river sand na lang. Wala na yan. Wala na yung pumice. Pero yung ilalim yan guys, yung pumice rock.
yung kanyang base. So ano po ito from seed po ito, from seed, galing sa buhangin, galing sa ano yan, buto. Kaya ganyan po yung tsura ng base niyan guys. Ano, kita nyo naman ang ganda. Lumabas yung kanyang base. At medyo kinakabahan tayo dyan sa ating sampalok na to. Dahil baka mag-die back. Pero wag kayo mag-alala dahil i-update ko kayo kung ito'y mamamatay. Pero wag naman sana. Sayang yung ating 6 na taon. 6 na taon na pag aalaga sa kanya kung magda-die back lang siya guys. Wala sa sentro yung pinakang paa niya. Wala sa sentro. Pero yung kanyang itong nasa ibabaw na trunk nasa center naman yan, pantay naman siya. Kaya medyo naka-slant ng ganun. So ayun na po yung ating tamarind na upright. Sobrang upright. Sana ay mabuhay ang ating dasal sa kanya. Dahil pag namatay, kawawa si Owel. Ang tagal na inalagaan ng ripat, namatay lang ng ripat. Okay naman yung ano niya. Sakto lang yung pat niya. Sakto lang na ganyan kalaki. May problema lang tayo kasi sobrang haba ng ugat niya. Kaya medyo nakalitaw ng konti yan. Pero gumanda rin naman siya nung lumitaw. Kasi lumabas yung base niya. Gumanda rin naman yung itsura niya. Ganyan na lang muna yung mga kabonsai. Kung pagkatapos ito, syempre ilalagay natin sa lilim. So ginamit natin na river sand na may pumice rock. Tapos concrete pot yung ating ginamit na pot. Yan square. At ang ating dalangin ay siya ay mabuhay at hindi siya mag-die back. Pero wala tayong, hindi ako nagbawas sa ugat mga kabose. Wala akong ugat na binawas. Ang binawasan natin ay yung lupa mismo na kasama niya dun sa kanyang training pot. Binawasan natin. Pero may sinama pa rin tayo dito nung tinanim natin na lupa galing sa training pot niya mga kabose. Hindi natin hinugasan, hindi natin nilinis lahat para hindi masyadong maano yung ano tawag dito, ma-stress yung mga maliliit na ugat niya. Pero nagalaw na rin natin kanina ng ano matindi. Sana wag siyang mamatay. Pero wag po kayo mag-alala, i-update ko kayo pag namatay ito. I-update ko kayo kapag ito ay nadedo. Ang ating sampalo, kita nyo ang base. So kahit hanggang dito sana natin nakalubog pero okay na rin yan, lumabas siya. So itong gitna na to, mayroon pang itong gitna na yan, may malaki rin na ugat yan pababa. Ito malaki, hindi lang masyado makita gawa nito mga hair roots. Pero pag yan po ay nabuhay na, tatanggalin natin yan mga kabonsai, itong mga maliliit para makita itong malalaki. Pero sa ngayon, ganyan muna naman mga kabonsai. Mabuhay ka, mabuhay ka, mabuhay ka. Huwag kang magda-die back. Okay, so guys, hanggang dito lang po muna. Stay safe and syempre God bless sa salvo mga kabonsai. Huwag kayong mag-alala, pag namatay, update ko kayo. Pag nabuhay, update ko rin kayo. Pero ano po ito, pangsali natin sana sa July 13. Diyan sa grupo namin at Capital Bonsai Club, mayroon kaming exhibit dyan po sa SM Mangono. So, tingnan natin kung magpo-progress siya, kung ano magiging itsura niya pag sapit ng July 13, kung mabubuhay ba siya o mamamatay mga kabose. Pero sana mamatay. Ang ito lang po muna, stay safe. Siyempre, God bless sa salvo mga kabose. Maraming salamat po. Thank you.